Hello guys, welcome back po sa ating channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa Pinoy Seaman OFW TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa working aloof or working oversight. Okay guys, umpisahan na natin ang ating topic tungkol sa working aloof. Pero bago tayo magsimula, meron po tayong raffle or giveaway sa ating mga subscribers. Dahil parami po tayo ng parami, so magbibigay po tayo ng ating giveaways. So para makasali po, ilalagay ko po ang mechanics sa dulo ng video na ito. So guys, punta na tayo sa ating topic, working aloof or working oversight. So ang topic po na ito ay ni-request ng isa natin subscriber, si Sir, hanapin natin, Juni Yamar. Sir, ilang meters or feet pag working aloof yung ordinary seaman? Thank you sir. So yun, tinatanong niya ni Sir Juni kung ilang meters daw pag working aloof ang isang ordinary seaman. So sasagutin natin yan sa video na ito. So guys, ang working aloof po ay may proseso na ginagawa sa kanya-kanyang barko at sa kanya-kanyang company. May sinusunod po tayong SMS sa lahat po ng gagawin nating trabaho or operation sa ating barko. Hindi ka pwedeng magsimula ng trabaho na walang permit, kagaya nitong working aloof. Kasama na dito yung mga hot work permit, cold work permit, yan nga, itong working aloof or over the side, enclosed space. Lahat po yan may mga permit. So ang tatalakayin natin dito is working aloof. So ito po kinakailangan ng permit galing kay kapitan as ating safety officer. So dito po may bibigay akong papakita ko sa inyo na sample ng working aloof permit or working over the side. So yan, nakalagay dito ship's name, ito, tapos nakalagay yung pangalan ng permit. So guys, isang tip ko po sa inyo, lalo na sa mga bago, wag na wag kayong gagawa ng isang trabaho na kagaya nitong working aloof nang wala kayong permit. So kailangan natin ng meeting bago magsimula. Siyempre may toolbox meeting yan, lahat ng involved na crew or kailangan may representative din ng taga makina, mga engineer or engineer, para alam din nila yung gagawin ng mga taga deck, lalo na kung ang working aloof ay gagawin sa ship's panel. So importante po yan. At kung underway po, may mga SMS po na bawal gawin ang working aloof or working over the side. So ito po ang sample ng ating checklist yan. Ito ang pangalan ng checklist. May mga number po yan. Working aloof, permit, or over the side checklist. So nandito po yung pangalan ng ito, duty officer, inform. Kailangan itong lagyan ng check kung na-inform na yung duty officer natin. Siyempre yung nasa bridge at nasa engine officer. So warning notices posted. Kung may nakalagay na warning para nakakita ng lahat na may ginagawang working aloof or over the side. Siyempre yung supervisor natin sa deck, nakalagay din yung pangalan dito. Kung nandiyan si Boson at si safety officer, si chief officer, equipment in good order, yan, chika natin yan. Is necessary, all tools to be taken aloof, secured by lanyard. Ito, napaka-importante nito. Kailangan nakasecure ng mga tools
gamit ang lanyard, bag, or belt. Kailangan na bago itaas or ibigay sa magtatrabaho ay nakasecure po ang ating mga gamit. So, protective equipment, ito mahalaga. PPE natin required. Safety helmet, yan, chichikan natin yan. Safety harness and line attached to strong point. Yan, ito, yan ang mahalaga po yan. Kailangan naka-attach sa strong point ng barko or kung example sa ship's panel. Kailangan matibay yung pagtatalian at marunong ang magtatali. Siyempre, nandyan palagi si boson. Life jacket kung over the side or overboard ang gagawin na working alo. Siyempre, hindi nawawala yung goggles kung mag-chipping tayo or magkakabras. Yan, working on panel. Ito, advice, duty engineer. Yan, ito yung sinabi ko kanina. Kailangan ma-advise ang duty engineer lalo na kung sa ship's panel ang trabaho. Siyempre, isolate natin yung whistle at saka yung horn. Ito, work on a radar mask. Ito, isolate radar, isolate scanner, radio room notified. Siyempre, ito, duty officer sa bridge. Kailangan ma-inform para ma-isolate lahat ng nakalagay dito sa checklist. Work oversight. Ito, advice, duty officer, engineer. Ito, dalawa palagi. Life buoy o yung life ring natin. Lifeline ready. Kailangan may naka-ready palagi. So, yan. At kailangan ng pirma dito, ng signature, ng responsible officer at ng nag-i-issue or nag-a-approve ng permit. Ito si kapitan ng ating master. So, yun guys, naipakita ko sa inyo ng example ng working alo permit na ito. So, napakahaba po nito kung babasahin natin sa SMS, kung susundin natin lahat. Pero ito na po yung pinaka-summary nito. Ito yung permit. Huwag na huwag po kayong gagawa ng trabaho na walang permit. So, yung tanong po ng ating subscriber, si Sir, shout out kay Sir Juni Yamar. Sir, yung tanong mo po kung ilang meters pag working alo pang ordinary seaman. So, ang ordinary seaman po at ang kadete ay bawal magtrabaho sa working alo. So, inuulit ko po, bawal po ang kadete at ordinary seaman. Pero, pagsampa mo ng barko, tingnan mo, magtanong ka, basahin mo sa SMS, at makikita mo dyan kung kasama ka or pwede kang magtrabaho sa working alo. Pero yung mga nadaanan ko na company, bawal po ang OS na magtrabaho working alo. So, sana guys, minat sa ating topic ngayon. Sana mabasa ito at mapanood ni Sir Juni Yamar. So guys, punta na tayo sa ating raffle mechanics. Ang nasa screen po na Pinoy Seaman t-shirt ang ating ipaparaffle. Sundin lang po ang 3 easy steps para makasali. Una, siguraduhin nakasubscribe sa ating channel. Pangalawa, i-share lang ang video na ito sa inyong mga Facebook. At pangatlo, mag-comment lang sa video na ito ng done at ilagay ang size ng t-shirt nyo. For example, done, large, small or medium. Magpapadala po tayo ng mensahe sa mananalo at ipapadala po ang kanilang mga t-shirt via LBC. At dahil po naka-lockdown pa rin tayo, kami na po ang bahala kung kailan magiging available ang pagpapadala sa mga mananalo. Marami pong salamat. Stay safe and God bless.